Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa panahon na tayo'y pinagpapala ng Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya. Pero sa mga pagkakataon na tayo naman ay nahihirapan, tayo'y magsisi at magpakumbaba sa Kanya. Tandaan natin, mga pagpapala ng Diyos ay tulong niya sa atin. Pero madalas, wala tayong utang na loob sa Diyos. Tayo na nga ay pinuno ng grasya ng Diyos, pero patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Yan ang ating kahinaan. Kaya naman, palagi tayong bumabalik sa banal na misa para magpatulong pa rin sa Kanya. Aminin natin ang mga pagkakataon ng ating mga kahinaan, ang mga oras na tayo ay nahulog sa tukso. Aminin natin na hindi tayo malakas dahil ang Diyos lang ang ating lakas at buhay. Naway sa pagpapatawad ng Diyos, makita tayo muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo na muli magbibigay sa atin ng panibagong buhay at lakas para mapagpatuloy natin ang ating misyon dito sa mundo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan, at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin, na makamtan lamang ang gusto't kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong sisingiling ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin na wala namang nangyayari sa akin, matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong ding siyang magalit, at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagbukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikay,
Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa taong nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa sa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kesa may dalawang kamay kang mahulog sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa ka na mahulog sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin ng apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito magpapaalat ulit? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. We have 3 misconceptions in our life. That is why we have a hard time living sin and changing our ways. Mag-ingat po kayo, baka may baluktot kayong paniniwala. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap kang magbago at pabalik-balik ka sa pagkakasala. The first one is, it is wrong to think that just because you are wealthy, you have the right to sin. May tao na ganyan mag-isip dahil mayaman sila, pinagpala sila. At dahil pinagpala sila, akala nila, pwede na nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Pero mali po yan. Hindi porket may pera ka, dapat sumugal ka na. Hindi dahil may pambili ka, na dapat mag-drugs ka na. Hindi dahil mayaman ka, makapangyarihan ka, na pwede ka nang mang-abuso o gumamit ng ibang tao. Tandaan niyo po, hindi dahil kaya mong gawin, ay gagawin mo na ito. Yes, money can give you the power to do anything. But we must remember the warning of the first reading. Sabi po ng unang pagbasa, napakaganda, pinapaalala sa atin. Rely not on deceitful wealth, for it will be no help to you on the day of wrath. Pagkadami-dami man ng iyong pera, kapag oras na ng iyong paghuhusga, walang maitutulong sa'yo yan. Hindi ka maliligtas ng kayamanan mo sa kamatayan. Hindi naman natin masusuhulan ng Diyos. Hindi po ba? Ano ba ang meron sa atin na wala ang Diyos? Lahat ng meron natin ay galing sa may kapal. God doesn't need your money. Kaya nga, nakakatawa po, hindi po ba? May mga taong nagpapakamatay para lang magkapera. Pero kapag sila'y namamatay na, hindi man sila kayang buhayin ng kanilang pera. My dear friends, remember, when God gives you money, you should increase your capacity to love, not your capacity to spend. Ganyan tayo hindi po ba? Kapag dumarami yung ating pera, mas dumarami din ang ating gastusin. Kaya marami pa rin po sa atin, mahihirap pa rin. Kasi kahit na lumaki ang sweldo mo, yung iba, lumalaki din ang gastusan nila. Yung pong iba, kapag nagkapera, anong ginagawa? Ina-upgrade yung cellphone nila. Nagpapagawa agad sa bahay. Bumibili agad ng kotse. Kahit utang lang. Tingnan niyo po, kakaunting tinaas lang ng sweldo, ang dami nang nilalabas. Ang dami nang ginagastos. Kaya nagkakapatong-patong ang utang. Alam niyo po kung anong sikreto ng pagiging mayaman? Ito, pakinggan niyo po. Ang mas magandang ugali para yumaman ka, para umunlad ka, kapag dumadami ang pera na binibigay sa iyo ng Diyos, dapat mas dumarami din ang iyong tinutulungan. Kasi nakasulat po yan sa Biblia When you help the poor, you lend to the Lord. Kapag mas tinataas ka ng Diyos, dapat nga mas nagpapakumbaba ka. Kapag pinagpapala ka ng Diyos, dapat nga utang na loob mo yon sa Diyos Mas gumawa ka pa ng mas maraming mabuti at umiwas ka sa kasalanan. Dahil kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala, ibig sabihin wala kang pasalamat sa Diyos na naging mabuti at mabait sa iyo. Again, my dear friends, remember this. Being wealthy does not give you the right to sin. But if you are wealthy, you are blessed by God. And if you want to repay God for that generosity, help the poor. Amen? Second, it is wrong to think
that by doing good, you have the right to sin. Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, pwede ka nang gumawa ng masama. May taong ganyan mag-isip, hindi po ba? Kahit na babaero ako, sabi po nung iba, nagpro-provide naman ako ng mabuti sa aking pamilya. Binibigyan ko na pang-grocery ang aking asawa. Hindi ko sila pinapabayaan. Pabayaan na nila ako sa aking mga babae. May iba, sabi nila, Father, kahit na chismosa po ako, palagi naman po akong nagdo-donate sa simbahan. Father, kahit na sumusugal po ako, palagi naman po akong nagdarasal. Anong pinagdarasal niyo? Lord, sana manalo ako sa sugal. Meron din pong nangangatwiran ng ganito, na kahit naman nagnanakaw ako, tumutulong naman ako sa mga mahihirap. Mga kapatid, tandaan niyo po, kapag gumagawa ka ng mabuti, para lang mapagpatuloy mo ang iyong pagkakasala, hindi pa rin mabuti yan. Amen? Ang tawag sa ginagawa mo ay kalokohan. Pag nilayan niyo po, isipin niyo ng mabuti. Bakit ka ba gumagawa ng mabuti? Bakit ka ba tumutulong? It is not enough to do good, but you must do good for the right reason. Kapag gumagawa ka ng mabuti at mali ang iyong dahilan, mali pa rin ang iyong ginagawa. Isipin niyo po ito. Halimbawa, minsan ikaw ay napadaan at merong nagtitinda ng buko juice. Binigay sa'yo yung buko dun sa baso. Kaya lang, may nakita ka, may langaw, may dumi. Sinabi mo doon sa nagtitinda, anong sabi niya? Ay, pasensya na po. Sige po, dagdagan ko na lang yung pong buko para maalis po yung pong dumi, yung langaw. Papayag ka ba? Di ba? Anong mas gusto mo? Palitan niya yung pong buko juice. Kahit na dagdagan niya ng dagdagan, kumalat na yung dumi doon, wala din pong kwenta, wala din pong halaga. Hindi po ba? Yan ang ibig sabihin. Kahit na pagkadami-dami na ng mga mabuting nagawa mo, pero pag marumi pa rin yung isip at puso mo, mawawalan ng saysay at halaga yung ginagawa mong mabuti. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon putulin niyo ang sanhi ng inyong pagkakasala. Hanggat nakababad tayo sa kasalanan, madudumihan at mawawala ng halaga yung gagawing nating mabuti. Ano po ang mas magandang gawin? Ito po, gumawa ka ng mabuti at umiwas ka sa masama. Amen? What is the right way to live? Do everything out of love. Do good and avoid evil. Ang pinakamabuting pwede mong gawin ngayon ay yung magmahal ka. Kailangan nating pagnilayan yan. Kailangan nating itanong sa ating sarili, yung aking bang mga ginagawa ay nagmumula sa pagmamahal? Third and last, it is also wrong to think that just because you know God will forgive you, it doesn't give you the right to continue sinning. Ginagamit mo lang ang Diyos, kapatid, kapag inaabuso mo ang kapatawaran niya. Totoo, papatawarin ka ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito, may araw at may panahon sa iyong paghuhusga. Balikan niyo po ang unang pagbasa. Sabi, magmadali kayo sa pagbabago dahil darating ang oras ng inyong paghuhusga, ng inyong kaparusahan. Paalala din po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating nabasang Ebanghelyo. Sabi niya, kung hindi kayo magbabago, mahuhulog kayo sa impyerno. Jesus reminds us that hell is real. At 3 beses po paulit-ulit niya na nilalarawan. Ano po ang impyerno? Na ito daw po ay may apoy na hindi namamatay. Meron daw po mga uod na kumakain sa atin. Totoo, ang impyerno. Meron mga ibang tao, ayaw magbago. Bakit? Anong kanilang paniniwala? Anong kanilang pag-iisip? Fake news lang ang impyerno. Subukan niyo po ito, Kumuha po kayo ng lighter.
kumuha po kayo ng posporo. Sindihan nyo po yung posporo. Sindihan nyo yung lighter. Doon sa ibabaw ng apoy, ilagay nyo ang inyong kamay. Ano po ang mararamdaman nyo? Di po ba masakit? Ngayon, imagine nyo po, isipin nyo po, yung sakit na yon, i-multiply mo 1,000 times. Yan po ang karanasan ng impyerno. Sobrang sakit, sobrang hirap. Pero ang pinakamasakit na karanasan ay hindi naman po yung hirap ng sunog eh. Ano po ang pinakamasakit, pinakamabigat na karanasan? Ay yung nahihirapan ka na walang nagmamahal sa iyo. Yun yung pinakamahirap na karanasan. Ay yung naghihirap ka na walang tumutulong sa iyo. As Venerable Fulton Sheen said, hell is the presence of pain without love, while purgatory is the presence of pain with love, and heaven is the absence of pain and the presence of love. Ganda po, no? Kapag nasa impyerno ka, ibig sabihin, puro paghihirap pero walang pagmamahal. Kapag nasa purgatorio ka, merong paghihirap, pero yan ay sa paglilinis ng iyong kaluluwa. Pinapahirapan ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Para pag naging malinis ka na, magiging karapat-dapat ka sa langit. At ano po ang langit? Wala ng sakit, pero puro pagmamahal lang. Kapatid, huwag mo naman sanang sayangin ang kapatawaran ng Diyos. Hindi naman po natin alam, hindi po ba, kung ano naghihintay sa atin bukas? Hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo buhay. Kaya nga, kapatid, kung ginising ka muli ng Diyos ngayon, habang buhay ka, magsisi ka, magpakumbaba ka, at magbalik ka ng loob sa Kanya. If you really love God, then you will avoid what God hates. And what does God hate? It is sin. If you really love God, then you will do what God loves. Amen? Ang talagang dahilan, bakit madalas nagkakasala po tayo, ay dahil nagkukulang tayo sa pagmamahal sa Diyos. Dahil kung talagang mahal na mahal mo ang Diyos, gagawin mo lahat para mapasaya mo ang Diyos. Kung nagkukulang ka na sa pagmamahal, di ba madalas, yan na nagiging dahilan bakit nasasaktan natin ang ating mga minamahal. When we lack love, we start to hurt other people. And when we lack loving God, it is there that we start sinning. Maganda pong pagnilayan yan, mga kapatid. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Mahal ko ba talaga ang Diyos? Sa buong isip ko, sa buong puso ko, sa buong lakas ko? Dahil kung talagang mahal na mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang lahat para iwasan ang kasalanan kahit na putulin mo ang parte ng iyong katawan dahil lang yan sa pagmamahal mo sa Kanya. Kung talagang mahal na mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang lahat para magbago ka ng buhay at puputulin mo ang sanhi ng iyong pagkakasala. Kaya mga kapatid, magdasal po tayo. Sana maunawaan natin na lahat ng ating tinanggap ay biyaya galing sa Diyos. Kaya ikaw ay buhay ngayon dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Sana maunawaan mo yon. Sana maramdaman mo yon para maging daan mo sa pagbabago ng iyong buhay at pag-iwas sa kasalanan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating inilalahad sa Kanya ang ating mga pangangailangan na hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga tao naway patuloy na magsumikap
Sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga ari-arian, naway huwag nating hayaan umakay sa ating sakawalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak, ninilalahad ang kanyang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. We gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang iyong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa na manghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Again, my dear friends, 3 things that I want you to remember. First, just because you are wealthy, it doesn't mean that you have the right to sin. Ang pera, nauubos. Ang pera, iiwan din natin dito sa mundo. Hindi ka maliligtas ng pera. Hindi ka mabibigyan ng buhay na walang hanggan ng pera. Huwag sanang lalaki ang ulo mo dahil nagkakapera ka lang. But secondly, it does not mean that when you do good, you can still do evil. But secondly, it doesn't mean that when you do good, it gives you the right to sin. Nawawalang halaga yung mabuting ginagawa mo kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala. But third and last, it doesn't mean that when God forgives you, it gives you the right to continue sinning. Kung mapagpatawad ang Diyos, magpasalamat ka, sana utang na loob mo yan sa Diyos, umiwas ka na sa pagkakasala. Dahil tandaan niyo po, darating ang oras at panahon, haharap din tayo sa paghuhusga ng Diyos. Hari nawa, pag tayo ay nakaharap sa Diyos, maging malinis tayo. Kahit na kakaunti, maging karapat dapat tayong mapabilang sa kaharian ng Diyos. Definitely, we can never be perfect, but we can be perfect through the love and the grace of God. Maganda pong pagnilayan ito, mga kapatid. Ano pa ba yung mga paulit-ulit kong pagkakasala? Paborito kong kasalanan na hindi ko matigilan, maiwanan, maputol sa aking buhay. Kapatid, habang may oras at panahon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Malapit na po ang Kwaresma, ang Ash Wednesday. Sana sa panahon po ng Kwaresma, kayo po ay makapag-confess. So before going to confession, try to reflect on your sins. Huwag po kayong magkukumpisal na pagkaupo nyo, sasabihin nyo sa pare, Father, hindi ko alam yung mga kasalanan ko eh. Diba? Sana handa po kayo bago kayo magkumpisal. Dahil hindi mo mababago ang iyong sarili kung hindi mo alam ang iyong mga nagawang mali. So, spend some time, my dear friends, again, to reflect. I know we don't want to look at these things in our life. And yet, they are very important to give time to check what are my sins. Dahil pag ikaw ay nagkakasala, ibig sabihin, nagkukulang ang iyong pagmamahal sa Diyos. Kung tunay na mahal mo ang Diyos, buong isip, puso, kaluluwa mo, iiwasan mo ang ayaw ng Diyos. At ano ang ayaw ng Diyos? Yan ay ang kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, pangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.